Ako si Maria at ito ang aking kwento. Mara's POV. Nang magising ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi ngumiti. Katabi ko kasi ngayon ang lalaking mahal ko. Di ko alam pero wala nang galit ko sa kanya. Ganito ba talaga? Ganito ba kapag mahal mo? Alam ko na hindi rin naging madali sa kanyang lahat. Alam ko na nahihirapan din siya. Lalo na nang isuko niya ang pagiging ventura niya para lang sa akin. Good morning, baby. Nakangiting bati niya sa akin at hinalikan niya ako sa labi. Baby, nagugutom na ako. Sabi ko sa kanya pero nakatulala lang siya sa akin. Baby, say it again please. Akin. Utos niya say what? Baby. Sagot niya sa akin kaya naman napangiti ako. I love you, baby. Sabi ko sa kanya. Am I dreaming? Tanong niya sa akin. No, you're not. Para kasing hindi totoo. Hindi ka na ba galit sa akin? Bati na ba tayong dalawa? Galit pa rin naman pero wala akong choice kasi ikaw ang pinaglilihian ko. Gustong gusto ka ng anak mo. Sabi ko sa kanya pero pabiro lang naman. Kasi ang totoo wala na talaga akong galit sa kanya. Gusto ko nang maging masaya. Gusto ko nang maging maayos kaming dalawa. Thank you, my baby. Malambing na sabi niya sabay hawak sa tiyan ko. We're hungry na po, daddy. Sabi ko sa kanya. Shit, I like it, baby. Sabi niya sa akin. Bumangon ka na nga't magluto ka na doon. Utos ko sa kanya. Okay po, mommy. Nakangiti at malambing na sabi niya sa akin. He kissed me at napapangiti naman ako. Umiwas ako ng tingin dalang aga-aga ay may pandesal na agad na nakahain sa harapan ko. Bakit ba kasi ang ganda ng katawan niya? Minsan tinatanong ko sarili ko bakit sobrang gwapo niya. Kung sakali mang baby boy tong anak namin, sana maging kamukha niya. Baby, inaanto ka pa rin ba? Tanong niya sa akin. No na, gusto kitang panoorin habang nagluluto ka. Sabi ko sa kanya. Okay baby, let's go na sa labas. Sabi niya sa akin. Binuhat niya ako papunta sa may kusina at habang nagluluto siya, nakatingin lang ako sa kanya. Tuwang-tuwa ako habang pinapanood ko siya. Babalik ka pa ba sa Manila? Tanong ko sa kanya. For now, baby, hindi pa. May inaayos pa ako sa company ni Lolo. Sagot niya sa akin. How about you? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa alam. Sagot ko sa kanya. Baby, tawag niya sa akin. Yes. Can you stay with me? Stay with me here. Tanong niya sa akin. Here? Tanong ko sa kanya. Oo, kung okay lang sa'yo. Paano si Lola? Wala siyang kasama sa bahay niya. We can stay there if you want. Okay, doon na lang tayo. Nakangiting sagot ko sa kanya. Thank you, baby. Malambing na sabi niya sa akin. Okay lang ba sa'yo na kasama natin si Lola? Tanong ko sa kanya. Of course, baby. Napangiti na lamang ako. Nagpaalam muna ako sa kanya na pupunta ako ng banyo dahil gusto ko ng maligo. Wala akong damit dito kaya naman damit niya ulit ang gagamitin ko. Pagkatapos kong maligo, kumain na kaming dalawa. Ako na naghugas sa mga hugasin habang siya'y naliligo. Tinulungan ko rin siya na nag-aayos sa mga gamit niyang dadalhin doon sa bahay ni Lola. Hapon na kami bumiyahe pa uwi sa bahay ni Lola at hindi ko inaasahan nandito pa pala ang pamilya ko. Nahihiya ako sa itsura ko pero mabilis din naman akong nagpalit ng damit. Paglabas ko ay naupo sa silang lahat sa sala na para bang ako na lang hinihintay nila. Umupo ako sa tabi ni Cairo. Inawakan niya ang kamay ko. Mom, Dad, gusto ko po sana magpaalam sa inyo. Panimula ni Cairo na kinagulat ko. Kinakabahan din ako dahil baka magpaalam na siya tungkol sa kasal. About what? Seryosong tanong ni Daddy. Magsasama na po kaming dalawa ni Mara kung okay lang po sa inyo. Sa tingin mo hindi kami papayag kuya, buntis na nga yan eh. Si Almaro Ray ang sumagot kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. Ray, Dad warned him. Sorry Dad, honest lang ako. Ngayon naman ito ng paumanhin. Kung yan ang desisyon nyo, payag kami. Pero may bala ka namang pakasalan ng anak ko, hindi ba? Tanong sa kanya ni Daddy. Of course po, meron Dad. Haba ng hair ni ate. Hindi na siya kabit, magiging Mrs. Melendez na siya. Pabirong sabi pa ng bunso namin. Matagal pa yun. Ayoko naman magpakasal na malaki ang tiyan ko. Sabi ko sa kanila. Tama yan anak. Pero pwede naman kayo magpakasal sa civil para sa records ni baby. Tsaka na kayo magpakasal sa simbahan kapag nanganak ka na. Sabi naman ni mommy. Pag-uusapan po namin mom, sabi ko sa kanya. Apo, babalik na ako bukas sa Maynila. Biglang sabi sa akin ni Lola. Po, akala ko po.
Okay na kayong dalawa, kaya naman po pwede na akong umuwi. Mas okay na doon ka sa bahay ni Cairo kaysa dito. Sabi niya sa amin, kaya naman nagkatinginan na lang kaming dalawa ni Cairo. Sige po, Lola. Maayos na ang lahat sa pamilya namin. Kaya naman pinagsaluhan namin isang masarap na hapunan na magkakasama. Masaya ako dahil naging maayos na ulit ang pamilya namin. Habang nag-aayos ako na higaan, pumasok si Daddy kasama si Cairo. Let's talk, baby, sabi ni Daddy. Mga anak, sorry kung naglihim si Daddy sa inyo. Alam ko na may mali ako kaya ka nahirapan, baby, sabi sa akin ni Daddy. Siguro nagtataka kayo kung bakit yun ginawa? Bakit po? Ano po ang dahilan? Tanong ko sa kanya. Dahil alam ko na may kakaiba sa inyong dalawa. Lalaki ako at nakikita ko ng sarili ko sa kuya mo. Tulad niya, takot din akong ipakita sa mami ninyo na mahal ko siya, na higit pa sa pagiging kapatid. At isa pa, ramdam kong may kakaiba sa babaeng yon. Ayaw namin sa kanya pero hindi kami tumutol nung sabihin ng kuya mo na magpapakasal siya. May balak akong iparegister ko sakali mang nagbagong babaeng yon. Pero nakita ko na hindi, kaya hinayaan ko na lang na hindi sila tunay na mag-asawa. Alam ko rin na nagsasama kayong dalawa sa Amerika. Sabi sa amin ni Daddy na kinagulat ko. Alam niya pero hindi siya nagalit? Bakit po hindi kayo nagalit? Dahil ako ang nagpalaki sa inyong dalawa at kilala ko kayong dalawa. Pero bakit po ayaw niya sa babaeng pera lang ang gusto niya kay Cairo at ngayon patutunayan kong tamang hinala ko sa kanya? Sagot ni Daddy. Thank you, Dad, and sorry kasi it's okay, son. Naiintindihan kita. Isa lang ang gusto ko, maging masaya kayong dalawa. Nakangiting sabi sa amin ni Daddy. Mabilis kong niyakap ang daddy ko at umiyak ako. Kulang ang salitang pasasalamat sa mga ginawa niya para sa amin ni Cairo. Naiintindihan ko siya at sobrang nagpapasalamat ako dahil alam kong ginawa niyang lahat para maging kami pa rin ni Cairo hanggang sa huli. Sobrang blessed ko at swerte sa mga magulang ko, sa pamilya ko. They let us be happy and they want us to be together without judgment and hatred. Ginawa nila ang lahat para lamang intindihin kaming dalawa ni Cairo. I love you, Daddy. I love you both, mga anak ko. Nakangiting sabi niya sa amin. Pagkatapos sa isang madamdaming tagpo, magkatabi kami ni Cairo ngayon dito sa silid ko. Baby, nakapag-usap na ba kayong dalawa ng fake wife mo? Tanong ko sa kanya. Hindi pa, baby. Pero ayusin ko to kapag nakabalik na tayo sa Maynila at sana ngayon magtiwala ka sa akin? Sabi niya sa akin. Opo, may tiwala ako sa'yo. Sagot ko sa kanya at niyakap ko siya dahil naantok na ako. Nagsama kami ni Cairo bilang mag-asawa kahit di pa kami kasal. Wala namang problema sa akin dahil di naman kami nagmamadali. Ako ang naiiwan dito sa bahay habang siya pumapasok palagi sa trabaho niya sa company ng lolo niya. Tinutulungan niya kasi ito dahil pabagsak na ang company. Di naman ako naiinip dahil palagi naman siyang tumatawag sa akin. Minsan nga late na siyang pumapasok sa work niya dahil sa morning sickness ko. Ang buong akala ko na wala na pero after 3 days bumalik na naman to ulit. Masela ng amoy at panlasa ko na hindi ko alam ano bang kakainin ko na hindi ako masusuka. Baby, hindi na muna ako papasok ngayon, sabi niya sa akin. Baby, okay lang ako, don't worry about me. Sabi ko sa kanya dahil ayoko naman hindi siya magtrabaho dahil lang sa akin. No baby, I will stay here, sabi niya sa akin. Alam ko nag-aalala ka sa akin but I'm fine. Pero kung talagang ayaw mong pumasok ngayon, ipagluto mo na lang ako. Nakangiting sabi ko sa kanya. Anong gusto mong kainin? Tanong niya sa akin. Ikaw ang bahala. Natatabang sagot ko sa kanya. Shit! Dinig kong napumura siya na mahina. Baby, masyado kang apektado sa biro ko, sabi ko sa kanya. I love you, sabi niya sa akin. I love you so much, sabi ko sa kanya. Napangiti na lang kaming dalawa. Sa mga araw na dumaan sa pagkasama naming dalawa, ganito kaming dalawa palagi. Everyday pinapatunayan niya sa akin na tamang desisyon kong patawarin at piliin siya. Minsan nga tinatanong kong sarili ko, ganito pala kapag mahal mo. Kaya mong magpatawad, kaya mong kalimutan ang mga hindi magandang nangyayari. Pero ang pinaka-reason kung bakit ko siya pinatawad ay dahil sa anak namin. Ayoko na lumaki siya na naaayon sa gustuhan ko, ang lumaki na wala ang daddy niya. Nagpapasalamat din ako dahil hindi ko naisip umalis agad noong mga panahong yon. Siguro kung umalis ako baka mas nahirapan kaming dalawa ni Cairo na ayusin ang relasyon namin. Masaya na kaming dalawa habang hinihintay ang bunga ng aming pagkamamahalan. Excited na ako pero palagi kong pinagdarasal na sana maging maayos ang lahat bago ko manganak. Baby,
Ang lalim yata ng iniisip mo. Tanong sa akin ni Cairo. Baby, paano kung mawala ako? Mag-aasawa ka pa ba ulit? Tanong ko sa kanya. Kahit ako din, nagulat sa tanong ko sa kanya. Hindi ko alam pero isa lang sigurado ko na walang ibang hihigit pa sa'yo dito sa puso ko. Mahal na mahal kita, baby. Sagot niya sa akin. Ang swerte ko dahil akong minahal mo. Minsan ay natatakot ako na wala ka na sa tabi ko. Natatakot ako na sa sobrang saya ko ngayon, biglang mapalitan ng lungkot at sakit. Ayoko kasi gusto ko na bumuo na masayang pamilya kasama ka. Sabi ko sa kanya, Baby, don't think like that. Magiging masaya tayong dalawa. Ikaw at ako ang mga magiging anak natin, sabi niya sa akin. Sorry po, sabi ko sa kanya. It's okay. If something bothers you, please don't hesitate to talk to me. Maliit man o malaki ang problema mo, pag-usapan natin. Always remember, akong kakampi at karamay mo, baby. Sabi niya sa akin. Thank you. Sabi ko sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. Tama siya sa buhay na meron kaming dalawa. Mahalaga talagang nagkakaunawaan kami. Gusto ko rin yung ganito kasi alam ko na kapag may mga bagay kaming pinag-uusapan, mas nagiging matibay ang pagsasama naming dalawa. Masaya naming pinagsaluhan ng masarap na pagkain na siya mismo nagluto. Nang sumapit ang hapon, gumala kaming dalawa. Pinuntahan namin ang pier kung saan dati si Daddy nagtatrabaho noon. At hanggang ngayon, narito pa rin nagsusupply ng mga tela kay Mommy. At pinuntahan din namin ang bahay ng Mommy ni Cairo. Pagdating namin dito, nakatayo pa rin ang bahay. Ang sabi ng mga taong naririto, nililinisan nila to kapag yumayabong na ang mga damo sa paligid. Pagpasok namin, bumungad sa amin ng mga lumang larawan na nakasabit sa pader. Lumapit si Cairo sa isang larawan. Ang larawan may pangalan ng mommy niya. Graduation pic to ng college to. Ang mga gamit dito sobrang luma na. Mom, I'm here na. I'm sorry kung ngayon lang ako nakapunta dito. Sambit ni Cairo habang umiiyak to. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya. Alam ko na masaya ang mommy mo kung nakikita ka niya ngayon. Sabi ko sa kanya. Sa tingin mo, proud din kaya siya sa akin? Tanong niya sa akin. Oo naman, alam ko na sobrang siyang proud sa'yo. Mabait ka. Matalino at higit sa lahat, responsable kang tao. Hindi ka man perfect pero alam kong tanggap, proud at mahal na mahal ka ng mommy mo. Siya nga nagbigay ng name mo, diba? Kahit pa lang sa bingit na siya ng kamatay, nagawa pa rin niyang ibigay ang pangalan mo. Sabi ko sa kanya, di ko man siya nakilala, mahal na mahal ko ang mommy ko, baby. Sabi niya habang umiiyak siya. Mahal na mahal ka rin niya, sabi ko sa kanya. Nakangiti dito ang mommy niya pero kapag babalikan ang tunay na nangyari sa mommy niya, talaga namang masakit sa puso. Lalo na ang buong pamilya niyang pinatay at ang daddy pa ni Cairo ang pumatay sa kanila. Di ko talaga akalain na may ganon kasamang tao. Mabuti na lang dahil ligtas si Cairo sa loob ng tiyan ng mommy niya, pero kapalit noon ang hindi na sila magkakasama pa. Nasasaktan ako para kay Cairo kahit ipinapangako ko na hindi ko hahayaang mag-isa siya dahil narito lamang ako palagi para sa kanya, kahit ano pa ang dumating sa buhay namin dalawa. Pagkatapos namin dalawa dito sa bahay ng mommy niya, umuwi na kaming dalawa sa bahay namin. Ramdam ko ang lungkot niya at nag-iisip ako ng dapat kong gawin para mapasaya ko siya. Baby, okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya dahil hindi ko na talaga kaya pa ang pananahimik niya. Hindi ako okay, baby. Malungkot na sagot niya sa akin. Alam ko na nalulungkot ka dahil sa mommy mo pero hindi ako malungkot dahil doon. Nasasaktan ako kasi anak ako ng kriminal. Sabi niya sa akin ay kinagulat ko. Kaya ko pang tanggapin na sabihan akong ampon kaysa sabihan akong anak ako ng kriminal. Dagdag pa niyang sabi, Baby, sorry. Dahil sa akin kinahirapan ka ng ganito, kaya nalulungkot ka ng ganito. Kung hindi lang dahil sa akin, hindi ka sana... Don't blame yourself, baby. Because this is the reality. At kahit pa pinalaki ako ni mommy at daddy, hindi ko matatakasan ang tunay kong pagkatao. Ang tunay kong pinagmulan na namatay ang mommy ko at ang mismong pumatay ang sarili kong ama. Malungkot na saad niya. Baby, parte sila ng pagkatao mo, pero kami ang pamilya mo at mahal na mahal ka namin. Mahal ka namin ang baby natin, hindi na mahalagang nakaraan dahil mas mahalaga kung anumang meron tayo ngayon. Siguro nga siya ang ama mo, pero malaki ang pagkakaiba ninyong dalawa dahil ikaw, mabuti ang puso mo, mabuting tao ka. Nakangiting sabi ko sa kanya. Thank you, baby. Paano na lamang ako kung wala ka? Sabi niya sa akin. Ako ngang dapat na nagtatanong sa'yo ng ganyan. Paano ko kung wala ka sa buhay ko?
Alam ko na kung saan mangyay ng daddy mo, pinagsisisihan na niya ang ginawa niya. Hayaan mo ang sasabihin ng ibang tao ang mahalaga, wala kang ginagawang masama sa kanila. Let them judge you kasi hindi naman nila alam ang buong kwento. Mahal kita at mamahalin pa. Kami ni baby ang kasama mo. Sabi ko sa kanya, I love you so much, baby. Bumalik na kaya tayo sa Maynila? Tanong niya sa akin. Okay lang ba sa'yo? Tanong ko sa kanya. Oo, I need to breathe. Hindi ko kayang dumito ng matagal. Sabi niya sa akin. Okay po, babalik na tayo sa Manila, sa kung saan talaga tayo? Sabi ko sa kanya. Nagulat ako dahil bigla niya akong binuhat papasok sa loob ng kwarto namin. Baby, malungkot ako. Pwede mo ba akong pasayahin? Nakangising tanong niya sa akin. Okay po, baby. Malambing na sabi ko pa sa kanya. Napangiti kaming pareho at naglapat ang mga labi naming dalawa. Ang halik na palagi niyang ginagawa, ang halik na puno ng pag-iingat na para bang ayaw niya akong masaktan. He is very gentle pagdating sa akin, kaya't mas lalo ko siyang minamahal. Hanggang sa humantong kami sa isang mainit na tagpo, gabi-gabi pinagsasaluhan namin ang init ng aming pagmamahalan. Masasabi ko ngayon na hindi lang ito init ng katawan. Masaya ako na siya ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking sarili. Ngayon, nakayakap ako sa kanya, hindi ako makatulog, pero si Kairo'y mahimbing na natutulog. Pinipilit ko ang sarili kong matulog dahil bukas babalik na kami sa Maynila. Para sa akin, mas gusto ko na bumalik dahil nasasaktan ako kapag naalala ko ang sinasabi niya. Ang lugar na ito ang magpapaalala sa kanya ng lahat na hindi magandang nangyari sa magulang niya. Mas mabuti na ang ganito na isang beses ay pumunta kami sa bahay ng mommy niya at sa tingin ko ay sapat na yon. Mahirap tanggapin pero kailangan niya. Di ko alam anong oras ako nakatulog kagabi pero nagising ako sa halik ng asawa ko at sa mabangong amoy ng almusal. Inalalayan niya akong bumangon at sabay kaming kumain ng almusal. Sabay na rin kaming dalawa na naligo. Kagabi pa lang nakaayos ng mga gamit namin kaya naman babiyahe na lang kami pauwi ng Maynila. We decided na sa condo na lang kami tutuloy. Hindi pa kasi kami sure kung nakalis na ba ang fake wife niya. Kumain na lang kami sa labas bago kami tumuloy sa condo namin. Kinaumagahan, dumalaw sa akin si mommy habang nasa office si Cairo. Nagdala siya ng mga stocks namin kahit pa sinabi kong wag na lang, pero sadyang makulit siya. Ang buong akala ko talaga'y magtatagal pa kayo sa Batangas, anak, sabi ni mommy. Kailangan na po namin bumalik dito kasi mom, pinuntahan po niya ang bahay ng mommy niya. Pumunta kayo doon? Opo, pumunta po kami doon. Naramdaman ko ang lungkot niya. Ang sakit ng nararamdaman niya, di ko maiwasan na sisihin ang sarili ko dahil sa akin kaya niya to ginagawa. Kung hindi siguro dahil sa akin, di naman niya hahanapin ang pamilya ng daddy niya. Apektado po siya mom, lalo na't adik at kriminal ang tawag ng mga tao sa daddy niya. Malungkot na kwento ko kay mommy. Kailangan niyang pagdaanan to anak dahil parte yun ng pagkatao niya at alam ko malakas si Cairo. Normal lang masaktan at malungkot dahil hindi natin po pwedeng baguhin ang nakaraan niya. Alam kong nararamdaman niya ang pagmamahal natin sa kanya. Ang mahalaga anak, palagi kang nasa tabi niya. Mabuti nga't hindi siya naglayas kasi ang daddy mo noon naglayas pa. Nahirapan akong sunduin. Pabirong sabi niya sa akin. Napangiti ako sa sinabi niya. Nung bata pa ako, gustong gusto ko kapag nagkukwento sa akin si mommy. Lalo na kapag ang kwento niya ay tungkol sa love story nila ni daddy. Huwag ka masyado mag-alala kay Cairo dahil kailangan itong pagdaanan. Magiging maayos din ang lahat, anak, sabi sa akin ni mommy. Opo, mommy, sabi ko sa kanya. Kilalang kilala ni mommy si Cairo dahil siyang nagpalaki sa lalaking mahal ko at tamang mommy ko. Kailangan niyang pagdaanan to. Tinulungan ako ni mommy na magluto ng pagkain dahil balak kong dalhan si Cairo sa office. Anak, sure ka bang ayaw mong ihatid kita sa taas? Tanong sa akin ni mommy. Kayang-kaya ko na po to, mom. Ingat po kayo and thank you po. Nakangiting sabi ko kay mommy. Bye, anak. Humalik ako sa pisngi ng mommy ko bago ko bumaba sa kotse. Kumaway ako sa kanila. Pagpasok ko sa loob ng building, nakangiti agad sa akin ng mga employees nila. Kilala na nila ako kaya't sanay na sila sa akin. Pagkarating ko sa office ni Cairo, hinarang ako ng sekretary niya. Miss Mara, may kausap pa po si sir. Okay lang, maghihintay ako dito. Sabi ko sa kanya at tumupo muna ako sa my couch. 15 minutes na ako nakaupo dito pero hindi pa rin yata tapos ang meeting niya. Hanggang bumukas ang pinto ng opisina niya at fake na asawa niyang lumabas. Oh, you're here, sabi niya sa akin.
Wala sana akong balak na pansinin siya pero bigla itong nagsalita. Are you happy now? Masaya ka ba? Dahil sinira mo ang buhay ko. Tanong niya sa akin. Ang galing ng pamilya niyo. Ew, so gross. Hindi ka ba nahihiya na pumatol ka sa tinuring mong kapatid? Tanong niya sa akin na talaga namang nagpakunot ng tugo ko. Oo, masaya ako. Ikaw, anong tawag sa'yo? Gold digger na pinangkin ng anak niya sa ibang lalaki para lang magnanakaw ng pera? Naiinis na sabi ko pa sa kanya. Ang kapal na mukha. Don't you dare. May diin na sabi ni Cairo na nasa tabi ko na ngayon. Bala kasi akong saktan ng haliparot na babae. Magsama kayong dalawa na nakakadiri? Hindi ba mas nakakadiri ang pumatol ka sa stepdad mo tapos ipapaangkin mo sa akin ang anak mo? Nagulat ako sa sinabi ni Cairo. I hate you. I hate you. Hate me all you want, I don't care, but you must return every single penny na ninakaw mo sa akin, saad ni Cairo. Hinili niya ako papasok sa loob ng office niya. I am sorry about that, sabi niya sa akin. It's okay, nakangiting sagot ko sa kanya. Lunch ba natin tong dala mo, baby? Nakangiting tanong niya sa akin. Oo, sagot ko sa kanya. Kain na tayo? Anong pinag-usapan niyo kanina? Tanong ko sa kanya. Nag-usap kami tungkol sa nangyari. Wala sana akong balak singilin siya pero pinakailaman ka niya. Tiimbagang nasabi niya sa akin. Okay lang ako, kaya kong sarili ko. No baby, hindi ko hahayaang saktan ka niya. Sinabi niya sa akin at hinalikan niya ako sa noo. Di ko rin naman siya hahayaang saktan ako. Nakangiting sagot ko sa kanya. Nagstay ako sa office ni Cairo. Nakatambay lang ako dito. Hinihintay ko siya na matapos sa ginagawa niya. Nanonood lang ako sa phone ko ng movies. Mas pinili ko ang rom-com. Ayoko ng drama kasi ayokong umiyak. Lately kasi mababaw lang talagang luha ko. Tuwang-tuwa ako sa pinanonood ko kaya naman bigla na lang akong tumatawa mag-isa. Tumagal rin yata ng 2 oras ang pinapanood ko. Pagkatapos tumigil na ako. Kaya naman tumayo ko at naglakad-lakad dito sa loob ng office niya. Baby, naiinip ka na ba? Tanong niya sa akin. No, I'm not. Mabilis sa sagot ko sa kanya. Tapusin ko lang to para makauwi na tayo. Malambing na sabi pa niya sa akin. Lumapit naman ako sa kanya. Tumayo ako sa likuran niya at minasahe kong balikat niya. Masakit bang balikat mo? Ang likod mo sumasakit din ba? O baka nangangalay? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Medyo baby, sagot niya sa akin. Masyado kang masipag, baka lalo kang yumaman yan. Pabirong sabi ko pa sa kanya. It's for our future baby. Naniniwala ako na mabilis lang mawala ang pera at hindi habang buhay, malakas ako. At gagawin kong lahat para maging komportable kayo. Tayo, I want to support you and our children. Gusto ko na ipakita kila mom and dad na kaya ko kayong bahayin galing sa sarili kong pagsisikap. Sagot niya sa akin. Alam ko naman na kaya mo. Total package ka na talaga. Gwapo, masipag, mabango, mabait, mapagmahal at higit sa lahat, masarap. Malambing na sabi ko at tinalikan ko siya sa pisngi. I love you baby. Malambing na sabi niya at mabilis akong hinalikan sa labi. Ako naman mabilis tumugon sa mga halik niya hanggang sa lumalim na ang naging halikan namin. Di ko na malayan binuhat na niya ako. Pumunta kami sa may pinto para ilak ito. Pagkatapos sumalik siya sa swivel chair niya. Nasa kandungan niya na ako, tirin maghihiwalay ang mga labi naming dalawa. Naging agresibo na kami pareho. Alam na namin ang gusto ng bawat isa. Kahit na hindi ito tanong, pareho nag-iinit ang katawan namin. We make love, nasuot pa rin namin ang damit namin. Muli naming narating ang rurok hanggang sa nakatulog na pala ako sa kandungan niya. Nagising ako na nandito na ako sa kondo namin. Pumasok ako at bumangon para pumunta ng banyo at maligo. Di naman ako nagtagal dahil ayoko namang lamigin. Gusto ko lang na maging preskong pakiramdam ko. Paglabas ko ng silid, di mang ilaw kaya naman nagtaka ako. Pero mas nagtataka pa ako dahil may mga rose petals na nakakalat sa sahig. Sinundan ko ang mga rose petals hanggang sa nakarating ako sa may terrace ng kondo namin at bigla akong napangiti kahit nakatayo si Cairo, halatang hinihintay ako. What's this? Nakangiting sagot ko sa kanya. A simple date, sagot niya sa akin. I love it. Thank you baby. Nakangiting sabi niya at binigay sa akin isang bouquet of roses. Tinanggap ko to at hinalikan ko siya sa labi. Ano bang meron? Tanong ko sa kanya.
Wala naman, baby. Gusto ko lang na makasama ka ngayong gabi sa isang indoor dinner date. Sa labas ba tayo dapat pupunta? Pabirong tanong ko sa kanya. Kaya lang sarap kasi ng tulog mo. Sagot niya sa akin at inalalayan akong umupo sa upuan. Nagsimula na kaming kumain na dalawa with sweet background music. Super romantic talaga ng gabing ito para sa aming dalawa. Maliwanag ang kalsada sa baba, kitang-kita ang view ng city mula sa terrace ko. Sayaw tayo, baby. Nakangiting sabi niya sa akin. Napangiti ako at sobrang saya ng puso ko. This simple date really makes me happy. Lalo akong na in love sa kanya. Iba ang vibes na bigay ng dinner na ito sa gabi namin ni Cairo. Pagkatapos namin sumayaw, tumayo kaming dalawa at nakatanaw lamang sa baba. Kinakausap ko siya pero hindi siya sumasagot kaya naman lumingon ako sa kanya at napaawang ang bibig ko. Nakaluhod siya sa harapan ko at may hawak ng singsing. Di ko alam anong magiging reaksyon ko pero pakiramdam ko nasa isang panaginip ako ngayon. Amara Rose Velasco, will you marry me? Nakangiting tanong niya sa akin. Yes, I will marry you, Cairo. Umiiyak na sagot ko sa kanya. I love you, baby. Thank you. Mabilis niyang sinuot sa daliri ko ang singsing. Nananaginip ba ako? Tanong ko sa kanya. No, baby, this is real. Sagot niya sa akin at mabilis akong hinalikan sa labi. Tama nga siya, totoo nga. He proposed to me at engaged na kaming dalawa. Ikakasal na ako sa lalaking mahal ko. Ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Walang paglagyan ng saya sa puso ko, ang dating pangarap ko lang natupad na. At tinupad lahat ito ni Cairo. Kahit ilang ulit niya pa akong tanungin, palaging yes ang maging sagot ko sa kanya. Wow! Nagulat ako dahil bigla na lang lumiwanag ang kalangitan. May fireworks at sobrang ganda. Lalo naging memorable para sa akin ang gabing to, para sa amin dalawa. Humarap ako sa kanya at tinalikan ko siya sa labi. Pakasal na tayo bukas. Nakangiting sabi niya sa akin. Okay baby, pakasal na tayo? Nakangiting sagot ko sa kanya.